Aprobado na rin ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng Reproductive Health o RH Bill at kapag naretipikahan na yan ng komite na yan, pirma na lang ni Pangulong Noynoy Aquino ang kakailanganin para yan ay maging ganap na batas na. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Yes, Mike, sa botong 11-5, niratify na ng Senado ang pinal na bersyon ng RH Bill na napagkasunduan kanina sa Bicameral Conference Committee meeting. Matapos ang 5 oras ng paghimay sa magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng Reproductive Health Bill, masayang inanunsyo ng Bicameral Conference Committee. Aprobado na ang pinag-isa at pinal na bersyon ng panukala. We only hope that with the approval of the reconciled version and its eventual ratification by both houses and the signature of the President, which is forthcoming, all of the protagonists would help in having this eventual RH law fully and faithfully implemented. There are a lot of things I would still like to achieve, and I know the antis gave in to some provisions that they did not like. So I'd like to believe that this is the best that we could come up with at this time, and I'm pretty happy with it. Pati mga kritiko ng panukala, nagandahan sa daloy ng BICAM meeting dahil nanatili sa pinal na bersyon ang mga minungkahi nilang amendments. I will have to give credit to the pro-RH legislators because they were very amenable to the protection that we wanted to be placed on persons with their religious beliefs, the religious convictions of people, the protection of the Filipinos against the possible amendment of the abortion law. Diba? Siniguro natin na wala ito. Wala rin yung population control ng provisions. It was a good BICAM. Our amendments were carried. I was satisfied in the BICAM. It was a satisfying and pleasurable experience. Sa ilalim ng RH Bill, responsibilidad ng gobyerno na magbigay ng libreng reproductive health services sa nangangailangan at kailangang tulungan ng national government and local government units sa pagtupad nito sa pamamagitan ng pagbigay ng pinansyal at teknikal na suporta para sa mga pampublikong health institutions at proyektong pangkalusugan. Pero alinsunod sa mungkahi ni Recto, hindi pwedeng bigyan ng libreng artificial contraceptives tulad ng kondom ang mga menor de edad kung walang nakasulat na pahintulot ng magulang o guardian. Hindi dapat palitan ng pamahalaan ang responsibilidad ng magulang, lalo sa likod ng magulang na bibigyan ng contraceptives, yung mga bata. So hindi tama yon. So that was carried also. So minors will not have access to contraceptives unless may pahintulot sa magulang. Now, if a minor is already a parent, pwede na yon. Kailangan ding ituro ang reproductive health education sa mga pampublikong paaralan simula edad 10 hanggang 19. Iba ang sitwasyon para sa mga pribadong paaralan. The DepEd shall come up with a common curriculum which the private schools may adopt. Easily required, and the basis for that was the reality is in many private schools, many of our religion-based, there is teaching of reproductive health. Kukunin ng pondo para sa RH Bill sa pondo ng Department of Health. Nanatili din sa pinag-aisang bersyon ng mga salitang safe and satisfying sex sa definisyon ng reproductive health. Dinagdagan lang ng salita na consensual. Ngayon, ang problema na lang nila dito yung implementasyon. At kung ito'y talagang magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, hintayin natin in the next few years. So I propose the creation of an oversight committee to be able to monitor the implementation of the law. May kapag na-ratify na rin ng Kamara yung final bill, sa kanila pwedeng ipadala yon sa Malacanang para mapirmahan at maisabatas na ni Pangulong Aquino. Mike? Itatanong ko sana, Jam, kung sa puntong ito may schedule na, hindi sa minamadali natin o hindi, yung pagpirma ni Pangulong Aquino sa panukalang batas na yan, pero wala pang petsa ng paghahatid niyan sa Malacanang, pagpapadala sa Malacanang. Ganun ba yun, Jam? Yes, Mike, nihintay na ma-ratify din ng Kamara ngayong gabi. Yung final version ng RH Bill at inaasahan naman na pipirmahan agad ito ni Pangulong Aquino dahil nga sinertify as urgent na ito ng Malacanang. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante.